Ngayon ay dumako tayo sa pagpapatuloy ng Great Tribulation, kalakip ang mga pinsala at paghihirap na mararanasan ng mga tao sa Great Tribulation. Ang mga paghihirap dito ay magiging mas matindi. Nakita natin sa mga nakaraang videos na magkakaroon ng pinsala sa lupa, plant life, anyong tubig, at maging sa heavenly bodies. Ngunit ang mga ito ay hindi pa magdudulot ng direktang pinsala sa tao. Ang mga yaon ay pasimula pa lamang ng Great Tribulation. Pagbagsak ni Satan mula sa langit, tungo sa lupa, bubuksan niya ang ilalim ng lupa. At mula doon ay magsisilabasan ang mga locust, at mula doon lalabas din si Antichrist bilang ang hari ng mga locust. Ang mga locust na ito ay demon-possessed locust. Sahin natin ang mga verses na naglalarawan sa mga locust. And out of the smoke came forth locusts to the earth, and to them power was given, as the scorpions of the earth have power. And the locusts were like horses prepared for war, and on their heads there were as it were crowns like gold, and their faces were like faces of men. And they had hair like the hair of women, and their teeth were like the teeth of lions. And they had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the sound of chariots of many horses rushing into war. And they have tails like scorpions, and stings, and in their tails is their power to harm men for 5 months. Muli, kailangan nating tandaan na ang Book of Revelation ay Book of Signs. Kailangan nating basahin ang detalye ng mga extraordinary locust na ito bilang signs. The word locust mentioned here is a sign that there will be instruments of unbearable sufferings in a period of 5 months. Ang suffering na idudulot ng locust ay unbearable, nagugustuhin na lang ng mga tao na mamatay. Subalit, lalayuan sila ng kamatayan. Sinasabi sa verse 5, "And it was given locusts that they should not kill men, but that men should be tormented 5 months. And the torment of locusts was like the torment of a scorpion when it strikes a man." Verse 6, "And in those days men will seek death, and shall by no means find death. Men will long to die, and death flees from them." Ito ay unusual dahil ngayon sa panahon natin, ayaw nating magkasakit at ayaw din nating of course mamatay. Ngunit darating ang panahon na dahil sa suffering na idudulot ng locust, ito ay magiging unbearable, nagugustuhin na lang ng tao na mamatay. Subalit, lalayuan ang tao ng kamatayan. At hindi lang yan, in the same chapter, pinapakita ang 200 million armies of horsemen that will kill 1/3 of the population of the earth. Sa nabanggit kanina, hindi papatayin ng demon-possessed locust ang mga tao. Papahirapan lang nila ang mga tao. Subalit dito naman, ang 200 million armies of horsemen ay tatakbo mula sa silangan upang patayin ang 1/3 ng population ng mundo. Sinabi sa Revelation 9:15-16, "And the 4 angels were released, who had been prepared for the hour, and day, and month, and year, that they might kill the 1/3 part of men. And the number of the armies of horsemen was 200 million." Anong ibig sabihin ng hour, and day, and month, and year? Ibig sabihin, magtatagal ang pagpaslang na ito ng armies, ng 200 armies of horsemen sa loob ng 13 months and 1 day. Ito ay makahulugan. Bakit hindi na lang agad sabihin ng Bible na magtatagal ito ng 13 months and 1 day? Bakit kailangan pang sabihin sa paraan na the hour, and the day, and the month, and the year? Alam mo ba, sa panahon na mangyayari ang mga pagpaslang ng 1/3 of the population of the earth, or 1/3 of the population of the world, ang mga tao ay magiging takot na takot at punong-puno ng pangamba. Sila ay mag-aasam na ito ay matapos na sa lalong madaling panahon. Ang mga tao ay magbibilang. Sila ay magbibilang ng araw, ng buwan, at ng taon. At hindi lang sila magbibilang ng araw, buwan at taon.
pati oras ay kanila ding bibilangin. Ibig sabihin, sila ay maghihintay at mag-aabang kung kailan matatapos ang tuloy-tuloy at maramihang pagpaslang ng 200 million armies of horsemen. Hanggang sa umabot na ang tagal nito ay 13 months and 1 day. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng phrase na killing the third part of men? Ito ay 1/3 of men's population or 1/3 of the world's population. What is the world's population today? It's around 8 billion and still increasing. 1/3 would be 2.6 billion. Ang bilang na ito ay talagang marami. Sa panahon na yon, marami ang mamamatay. And this will surely happen. Ngayon, pagkatapos nating marinig ang mga bagay na ito, sana hindi tayo maiwan sa lupa sa oras na mangyari na ang Great Tribulation. Maraming bagay na ating napag-usapan ay hindi pa nangyayari. Pero ang mga ito ay siguradong mangyayari. At pag nangyari na ito, wag lang nating sabihin na basta kasama ko ang mga Kristiyano, basta kasama ko ang mga kapatid, ay okay na ako. Subalit, bilang mga Kristiyano, wala naman tayong mga tatak na tulad ng nasa mga chosen Israelites na magsasani sa kanila na sila ay maprotektahan ng Diyos sa gitna ng Great Tribulation. So kung ang tatak ay ang magpoprotekta sa ilan sa mga Israelites during the Great Tribulation, ang protection naman na ibibigay ng Diyos sa ating mga Kristiyano ay ang rapture. Subalit, kung tayo ay mararapture, meron itong kondisyon. Dapat tayong lumago sa buhay. Brothers and sisters, we need to grow in the divine life.